Magkano po ang 1 kilong bigas ngayon? Hindi ko po marinig ang sagot nyo. Magkano po? 53 pesos? Number yata yan ni Pastor Kibuloy. Mura po ba ang singil ng kuryente sa ating bansa ngayon? Mura po ba ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon? Mura po ba ang presyo ng pagkain ngayon? Murang-mura po ba ang pagpapagamot ngayon? Wala nang mura? Mapapamura ka talaga? Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa hapong ito. Galing pa po kami sa Davao City at hindi pa po ako nakakauwi dahil napagsabihan kami na naghihintay po ang ating mga kababayan dito sa Calamba. Hindi naman po pwede na hindi namin kayo tagpuin ngayon. Baka mamaya magtampo kayo sa amin. Bakit po, imbes na maging mura ang mga bilihin, ang pagkain, ang kuryente, at lahat ng bagay na kailangan ng mamamayan para sa mabuhay, ay wala nang tigil ang pagtaas? Bakit po kaya? Dahil po sa malalang katiwalian at korupsyon sa ating bansa. Lubog na po ang ating bansa sa korupsyon. Meron nga pong nagpadala sa akin ng isang litrato sa Viber. Meron pong isang flood control project. Hindi pa po dumarating ang baha. Wala pa pong tubig. Nagiba na po yung project. Kaya nakalagay po dun sa kanyang minota, flood control project, sabi niya. 80% lupa, plus 15% semento, plus 5% bakal equals pera. Napakahirap po talaga. Ngayon po, darating na naman po ang mga kumakandidato bilang senador sa kabilang kampo. Lalapit silang lahat sa inyo para sa ganon ay humingi na inyong mahalagang tulong upang sila'y muling mailuklok sa kanilang mga pwesto. Hindi ba ninyo itatanong sa kanila, bakit po kayo lumalapit na naman sa amin? Samantalang yung tungkulin po na ipinangako ninyo sa amin maraming panahon nang nakararaan, ay wala namang natupad. Yung pangako po ninyo na magandang buhay, na mailagay nyo po kami sa magandang kalagayan, nasaan na po yun? Lalapit sila sa inyo, meron daladalang konting ayuda. Ang tawag po nila dyan sa mga ayuda, AKAP, AIX,
tupad, at kung ano-ano pa. Ipagpalagay na po natin ang matatanggap ng bawat isa. Ngayong nalalapit po ang eleksyon ay 10,000 piso. 10,000. Kapag ka dinivide nyo po yung 10,000 sa 365, ibig sabihin sa loob ng isang taon, meron kayong makukwentang amount dyan. Ano man ang makwenta nyo, i-divide nyo uli by 6. Sapagkat ang termino ng isang senador ay 6 na taon. Katapos-tapusan ang makukwenta ninyo dyan, 5 piso isang araw, katumbas ng ibibigay nilang 10,000 sa inyo sa loob ng panahon na sila ay uupo sa Senado. 5 piso po. 5 piso katapat ng 2 hopya o kaya 2 candy. Yan po ba ang inaasahan ng bawat isang mamamayang Pilipino? Yan po ba ang ipinapangako nilang pagsisilbi sa inyo? Lalapit sila sa inyo, iaabot ang konting pera, mapaligaya ko. Mapaligaya siguro kayo, baka wala pang isang araw eh. Baka lahating araw lang, wala na yung binigay nila. Ang katapat po nun sa loob ng 6 na taon, 5 piso isang araw. Sa harap ng napakamahal na bilihin na sa araw-araw ay nagiging hamon sa bawat isang Pilipino. Maawa po kayo sa ating bansa. Maawa kayo sa inyong pamilya. Huwag kayong papayag na insultuhin kayo. Ang Pilipino ay merong dangal. Ang Pilipino, hindi niya ipagpapalit ang kanyang dangal. Ayaw ng Pilipino ang ayuda. Alam po ninyo ang ayuda, kailangan lamang po natin yan sa panahon ng krisis. Nasunugan, tulungan mo. Nabagyo, nabaha, tulungan mo. Yan ang ugaling Pilipino. Pero kaya siya pupunta, dala-dala yung ayuda sa'yo. Para sa ganon, ay malinlang kanya. Para sa ganon, sa kinang ng perang dala-dala niya, baka sakaling ikaw ay may iligaw niya. Binabayaran niya ang boto mo. Huwag po ninyong ipagbibili ang kinabukasan ng inyong pamilya. Ang Pilipino po, kahit mahirap ang kanyang buhay, ang gusto niya, ang gusto ng Pilipino, bigyan mo siya ng pagkakataong makapagtrabaho. Yun ang gusto ng Pilipino. Ang Pilipino ay merong karangalan. Ganun po ang dapat ninyong gawin. Meron kayong pagpipilian. 2 teams lamang ito. Yung team namin po, Team Suka. Tinawag po kaming nagbebenta at bumibili ng suka. Huwag po kayong magagalit doon. Pabayaan nyo na po yun. Okay lamang po yan. Kasi po kung sa dalaga, kagaya po ng napakaraming dalaga nakikita ko ngayon, ang gaganda pa. Kapag ang dalaga may asim, komplimento po yun. Ang Team Suka ay may asim. Yung kabila, umasim na. Umasim na. Isimplify na lamang po natin
ang issue, mga kababayan. Gawin nating simple ang pinag-uusapan. Iboboto nyo ba yung team na silang may kagagawan kung bakit napakataas ng presyo ng lahat ng bilihin? Iboboto ba nyo yung team na silang may kagagawan kung bakit lubog na sa katiwalian at korupsyon ng ating bansa? Pati pera po ng PhilHealth, kinulimbat na. Pati pera ng PDIC, kinulimbat na. Pati pera ng dalawang bangko na ang kanilang gawain ay palaguin ang ekonomiya ng bansang ito, kinulimbat din. At inilagay nila ang mga perang yan sa mga proyekto na silang ang kikita. Yan po ba ang team na iboboto ninyo? Yung team na yan din ang may kagagawan kung bakit na-impeach ang Vice President. Gusto nyo ba yung team? Yung team na gustong tanggalin ang Vice President? Wala pong kasalanan ang Vice President. Ako po ay kasama sa House of Representatives. Ang kalabang ko po ay napakarami. Napakarami nila. Ngunit sinasabi ko sa kanila, mali ang batayan ninyo. Mali pati proseso na ginamit ninyo. Walang kasalanan ang Vice President. Yang team na yan ang gumawa ng paraan para sa ganun ma-impeach ang Vice President. At kapag ka yung team na yan ay nanalo uli, tuloy-tuloy na nilang tatanggalin ng Vice President. Alalahanin po ninyo, mga kababayan, ang ating pangalawang Pangulo, Sara Duterte, ay inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Ang bawat isa sa inyo ay kasama doon sa bumoto sa kanya. Yung kapangyarihan na ibinigay ninyo sa Vice President, basta-basta na lang nilang tatanggalin. Yun po yung team na lalapit uli sa inyo. Sila po uli ang lalapit sa inyo. Lalapit na nagmamagandang puso. Ewan ko naman kung papansinin nyo pa. Yung Team Suka, sila lamang ang nakakaalam kung paano i-address ang lahat ng hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang Team Suka na nandito sa inyong harapan ngayon, sila lamang ang magtatanggol sa kapalaran ng Vice President. Wala na iba. Sa sandaling makahanap sila ng 16 na senador sa susunod na Kongreso, sa susunod na Senado, matatanggal po ang ating Vice President. Yan po ang kanilang gustong gawin. Kaya ang gusto po nila, 12-0. 12-0 daw po. Walang mananalo isa man sa PDP laban. Yun ang kanilang gusto. Sapagkat gusto nilang siguruhin na matatanggal ang Vice President. Papayag po ba kayo na mangyari ito?
ang PDP laban po. Sila lamang ang merong kakayahan ay pagtanggol at pigilin ang kanilang mga balakin. Mahalin po natin ang Pilipinas. Sagipin natin ang ating bansa. Kilala na po ninyo kung sino-sino yung mga kandidato sa kabilang team. Kilala na po ninyo, hindi ba? Pabalik-balik na lang. Pabalik-balik. Yung karamihan sa kanila, nakabalik na ng ilang beses. 2, 3, hanggang 4 na beses na nakabalik sa Senado. Ano ang kanilang mukha na iharap sa inyo? Anong mukha ang iharap sa inyo? Kailangan po ninyo silang tanungin. Paglapit po, ang totoo niyan, hindi po sila lumalapit ng personal. Ang ginagamit nila, television, ang ginagamit nila, radyo, mga tarpaulin, kung ano-ano, sapagkat nahihiya sila na lumapit sa inyo. Sapagkat titingnan nyo sila sa kanilang mga mata, hindi sila makakatingin sa inyo. Ngunit ang PDP laban, sila po, titingnan kayo straight in the eye. Nung ako po ay naimbita sa isang organisasyon ng mga scientist. Ang pangalan po ng kanilang organization ay Filipino Scientist Society. Nung kanilang 81st founding anniversary, ako po ay pumunta sa kanila sapagkat inimbitahan din po akong makapagsalita sa harap nila. Napakarami po pala nilang na-imbento ng mga gamit na mahalaga at nagagamit po ng bawat isang Pilipino. Baka hindi po ninyo alam, yung Filipino Inventor Society, sila po ang nakaimbento ng karaoke. Sila rin ang nakaimbento ng yoyo. Pilipino pala. Sila po yung nakaimbento rin ng bamboo incubator. Nakaimbento rin po sila nung unsinkable portable boat. Mahalagang mga bagay po yan. At saka isang napakamahalagang pandikit na ginagamit sa ating mga barko. Meron din po silang naimbentong 3-in-1 jeepney. Pati pala yung banana ketchup. Sila pala ang nakaimbento. Tinanong ko po sila bago ako umalis. Napakarami po pala ninyong nagawang imbensyon para sa ating mga mamayang Pilipino. Bakit nakalimutan po ninyo ang isa sa pinakamahalaga, lalong-lalo na po sa panahon ng eleksyon? Kasi po ako, sa dami po ng mga kumakandidato, nahihirapan po yung ating mga mamamayan na pumili. Yung iba po kasi naililigaw sapagkat may dardalang kung ano-ano. Yung katangian po, mahirap pong sukatin. Kung ano lang karanasan, kung ano ang eksperyensya, nahihirapan po ang ating mga botante. Pero kung naka-invento po kayo ng isang aparato na ilalagay po natin sa harapan ng COMELEC doon sa Intramuros, simpleng-simple lang po ang gagawin nun. Lahat po ng kumakandidatong mga senador, padaanin po natin sa aparato. Parang yung mga scanner na kapag kayo po ay maglalakbay sa ibang bansa,
dumadaan po kayo sa isang scanner. Yung luggage po ninyo, pararaanin nyo po sa isang makina at tutunog-tunog yan kung meron pong ayaw na dalhin. Pati po kayo may lagusan po na talagang malinis na malinis ang katawan ninyo na kayo'y makalalagpas dyan sa mekanismo na yan. Ang sabi ko, kung kayo po'y nakaimbento ng aparatong katulad nun, lahat po ng kandidatong senador, dadaan po dyan. Kapag ka tumunog at nagkulay pula, disqualified. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng magsilbi. Wala kang gagawing mabuti sa mamamayang Pilipino. O di napakadali po. Alam po ninyo, pag lahat po ng senador ay pinadaan doon, hindi ko po alam kung merong papasa doon sa kabilang team. Sa PDP laban, lahat po nung siyam, makadadaan po doon. Nakikiusap po ako na dalhin po ninyo yung buong slate ng PDP laban. Kasi po kailangan natin ang pipigil para hindi matanggal ang Vice President. Lahat po ng ayaw, lahat po ng gustong manatili ang Vice President, lahat po kayo'y hinahamon namin. Dalhin po nyo lahat ang PDP laban. Yan lamang po ang paraan para pigilin ang maitim na balakin ng kabilang team na tanggalin ang Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po. At sana po makabalik ako rito sa lugar na ito. Sana makabalik po ako sa lugar na ito. Hahalikan ko kayong lahat. Makabalik lamang ako bilang ganap na senador ng ating republika. Maraming salamat po.